Sa nakaraang 15 taon ng Eyewitness, napakarami ng di inaasahang pangyayari. Dulot ng kalikasan. Okay, so you see the rat right between your legs. At minsan naman, kalokohan. Sa mga biyaheng ito, hindi siya nakikita. Pero hindi mabubuo ang mga docu kung wala siya. Sa isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa mundo, una kong nakasama si Egay Navarro. 24 hours ago, there was no river here. Taong 1991 noon at may nag-uumpisa palang humarap sa kamera. San Rafael to the barangay of Santa Fe, a community of 4,000 to 6,000 people. Nagsama-sama kami ni Egay, ang asawa niyang si Rica Concepcion, ang documentary filmmaker na si Jerry Herena, ang artist na si Robert Villanueva at iba pa naming kaibigan. Well, kasama ko ang kaibigan kong si Jerry Herena na isang direktor ng dokumentaryo na mula nung dekada 80 pa, late 80s, magkasama na kami sa paggawa ng mga dokumentaryo. Ako yung nagsusulat, siya yung nagdidirect. Parang it's just a world of gray lahar all over. Kumukulong tubig, naghahanap ng daanan yung mga tubig. Ngayon, kasama ko si Rica, asawa ni Egay, para gunitain kung saan kami unang nagsama-sama. Wala nang rumaragas ang lahat at ang natira, isang maladesyertong tanawin kung saan halos walang nabubuhay. Isang pangalan lang ang naalala naming noong panahon yon, si Moyomoy. Naging bahagi siya ng ritual na sinimulan ni Robert Villanueva, isang ritual na hindi namin malilimutan. Si Robert, yung art niya talaga, pag kami mga disasters, gumagawa talaga siya, yung tawag niya atang because he's, Ilocano. So, he always calls it an offering. Ini-encourage niya yung mga ibang tao na iambag yung sarili nilang mga kultura, sarili nilang mga tradisyon. At yun ang nangyari sa araw na yun. Isang matalik na kaibigan ni Egay si Robert na nakakaramdam na noon ng sakit niyang leukemia. Kaya rin siya tumungo sa mga Aita na alam niyang may mga ritual para sa pagpapagaling. Sa okasyong yon, hindi lang kami mga dokumentarista, kundi mga kalahok sa isang healing ritual. So, dala ni Egay yung mga bamboo instruments niya, nag-inawa niya. So, dalawa yung naging role doon ni Egay, magtugtog ng music at mag-shoot. None of us had ever seen anything like that before. Si Moyomoy at ang mga Aita na nakasama namin noon ang babalikan namin ngayon. May mga nakasama kami sa unang biyahe rito na pumanaw na. Kabilang na sina Robert at Egay. Ang pagbabalik namin sa komunidad sa Pinatubo kung saan una kami nagsama-sama ay aming paraan upang parangalan sila. Sa aking palagay,
ang karanasan namin doon ay bahagi ng ugat ng eyewitness. Yung original na Moyomoy, yung kanyang ama, yung nakita natin sa video, pero kamukhang kumukha niya. At ngayon, 23 years later, ay nandito ulit kami. Pero yung komunidad ay bumalik na dun sa sinasabi niyong Baitan, yung original na barangay ninyo doon sa gilid ng Pinatubo. At doon kami ngayon pupunta. 5 oras ang biyahe mula sa resettlement area ni Moyomoy Jr. hanggang Barangay Palis. Sa paanan ng Mount Pinatubo, ang dati nilang tirahan, kung saan bumalik na ang marami sa kanilang mga kamag-anak. Ilang kilometro lang ang layo nito, pero oras ang aabutin ng biyahe dahil kailangan naming tumawid sa malawak na lahar. Mukha siyang wasteland, no? Pero itong riverbed ng Bukaw River dito sa Zambales na napuno na ng lahar na galing pa sa Mount Pinatubo. At hanggang ngayon ay bumababa pa rin yung lahar galing dyan sa bundok. Na-stuck na yung truck namin dito sa lahar ng Bukaw River kaya binaba na yung mga bakal para may madaanan yung truck, para may makapitan yung goma ng truck. Ayan, kumakapit na siya. Hawak lang! Hapon na nang marating ng truck ang paanan ng kanilang komunidad. Matagal na panahon na mula noong una kong makita si Moyomoy. Dala namin ang nakunang video ni na Egay Navarro noong 1991. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos sa mahigit 20 taon, mapapanood nila ito. Dalawang taon nang nakalilipas nang huli tayong maantig sa malabangungot na kwento ng mga nalapnos. Muli po nating balikan ang kaisa-isang burn center sa buong Mindanao at atin pong alamin ang iba't ibang kwento ng pagbabago sa lugar na ito. Tabi po kayo dito para mapanood nyo rin, no? Ngayon lang nila mapapanood ang sarili nila sa video. Sino dito hindi pa buhay nung pumutok ang Mount Pinatubo? Hindi pa pinanganak. Oh, kayo, oh. Yung mga lahat ito. Okay, ready? Para sa lahat ng mga lumahok doon sa ritual na yon, sa mga pangyayari sa araw na yon at sa biyahe na yon, ay napakalaki yung impact sa amin. Yung symbol nung palay, kasi 'di ba yung hindi nga kami makakapagdala ng relief goods, pero nakabigay kami ng hope. Nasilayan ng ilan ang bahagi ng kanilang kabataan. Ang iba naman nakita muli ang kanilang namayapang mahal sa buhay. Bakit ka napaiyak? Naalala ko po yung si tatay. Parang gripe siya eh. Parang ang nakita ko na more
more important than yung mga binhi na binigay nila was really the moment, the experience of being together. At lahat yon na-document sa camera. Kasi ang yung ginawa ni Robert yan, parang parang mayroon kami doong bahagi na kultura ng mga katutubo. Nag-aalay eh. Yun ang bahagi namin doon. Doon kami nasiyahan. Kung kami ay may video bilang alaala ng aming pagsasama noong araw na yon, iba ang paraan ng mga Aita upang di malimutan ang okasyon. Yung tatay ko daw po, sir, nagkukwento na, sige, Robert na lang pangalan ng baby. Kapangalan ni sir daw yung mount ko, sir. Para memorable yung baga, maalala, sir, yung taong naging kaibigan sa malapit sa kanilang mga katutubo, sir. Matagal nang pumanaw ang artist na si Robert Villanueva. Pero may tukayo siya rito na ngayon isa ng leader at barangay kagawad ng komunidad. Siya ang inatasang maglakad ng aplikasyon ng komunidad upang kilalanin ang kanilang ancestral domain. Bagamat wala na ang mga kaibigan ko, masarap isipin na nabubuhay rito ang diwa nila sa mga katulad ni Robert. Sa aming pag-alis, naisip kong muli ang lahat na nagbago at nawala. Pero may ilang bagay namang nananatili. Tulad ng malugod sa aming pagtanggap ng mga Aita. At mapanganib pa rin na daan tulad noong 1991. In-evacuate na namin yung truck na sinasakyan namin dahil biglang lumubog dito sa gitna ng ilog. Malakas yung agos at malambot yung buhangin. Isa na namang kakaibang karanasan sa buhay ng dokumentarista. Na sana'y nasaksihan din at nakunan ni Egay Navarro. Mula noong unang biyahe namin sa Pinatubo, naging matalik ko ng kaibigan si Egay at partner sa trabaho. Matakot kaya ang balyena dito. Look like a baby whale. Observing him move, the way he moved, the way he interacted with people, the way he set up his shots, and then the quality of his video all convinced me that, I want to work with this guy. Bihira yung may makatrabaho ako na role model ko rin. At isa sa mga una naming docu ay ang pagbabalik sa tribo na unang umere sa The Probe Team noong dekada 90. It was unusual at that time to air a documentary on Philippine television. And I think it was one of the first ones. And Eyewitness was born shortly after. Kasama namin si Kanakan Balintagos, dating kilala bilang Aureo Solito, at nooy hindi pa direktor ng mga popular na pelikula. Kasi may issue sa tribal land ko. So kakauwi ko lang at kaka-rediscover ko lang ng roots ko, kakabalik ko lang sa tribo, tapos nalaman ko na may mga injustices na nangyayari. So yun nga yung binabawal ng jewel mer na mangisda ang mga katribo sa dagat. Ang kuhang ito ni Egay mula sa bubong ng sinasakyan naming jeep, naging inspirasyon pa ni Kanakan sa kanyang pelikulang Busong. Parang homage ko kay Egay yun eh. Sabi ko nga kay Rika, homage ko yung shot ko sa Busong, nasa taas ng jeep. Bago pa sa Pilipinas ang digital video noon. At makikita ang pag-eeksperimento ni Egay gamit ang bagong teknolohiya. Yung mga tao rito, matagal nang isolated. Hindi sila na... At tinuruan din niya akong maging komportable sa harap ng kamera. Wala silang binibentang
mga prutas, maliban lang sa saging, sabi nila. Bata, anong bitan ma. Nakapasok ang pagbabalik sa tribo sa iba't ibang film festival sa ibang bansa. At nakita namin na napakaraming posibilidad ng docu na kaya nitong magbigay ng boses sa mga walang kapangyarihan at ipakita sa mundo ang kultura ng mga tao. Kahit saan mang sulok ng Pilipinas sila matatagpuan. Sa paggawa ng isang dokumentaryo, pwede kang mangarap. At minsay mapalad at nagaganap. Tulad ng naisip naming gawin para sa Year of the Rat. Nais naming ipakita ni Egay na hindi lang ang mga mahihirap na bansa ang may problema sa daga. Ayun! Shoot! Kaya nagtungo kami sa pinakamalaki raw nilang kuta sa mundo, ang New York City. A Year of the Rat, we wanted to show rats in an unfamiliar environment. Alam din namin na hindi naman basta mag-open up sa amin ng mga New Yorker kung wala kaming icebreaker. Kaya kami nakaisip na magbaon ng stuffed toy na mukhang daga. Kasama ko lagi sa lansangan sa New York at naging epektibo nga siya na paraan para makuha yung mga rat stories ng mga New Yorkers. I want that. I'm not happy. No, he's mine. You can keep it. I could use it. What y'all doing? Why y'all... Let me tell you where a whole lot of rats is. Yeah, okay. Low Street Avenue on the A. They walk around on the A. Go get back on this train and go to No Street Avenue. It was such an absurd treatment of a subject and he had such an absurd sense of humor. And ako rin, inadopt ko rin yung sense of humor niya. So, pareho kami parang baliw na naglalakad sa New York, may daladalang stuffed toy na parang pet rat. So parang sa kanila, para silang naglalaro. Ang tingin ko nga yung pagsasama nila talaga ng eyewitness, for them, it's a game. It's like two little kids playing. Isa lang ito sa mga docu ko sa Eyewitness na hindi ko magagawa kung wala si Egay Navarro. Buti na lang itong loob. Ayos pa, oh. Naka-plastic siya. Kung naging bakal ito, yung kalawangin na to. Hindi lang kasi siya mayaman sa mga ideya, kundi sagana rin sa mga kaibigan. Sa katunayan, si Egay mismo ay naging karakter ng aming dokumentaryong Dekada 70 kasama ang kanyang kaibigang si Nonoy Marcelo. Isa sa mga batikang kartonista sa bansa. Sabi ni Oakley, inggit. Wala, inggit si Dero. Eh, wala, nakabiyang Dero si Dero. Noong dekada 70, nagsani puwersa sila para gawin ang isang nakakatawang docu tungkol kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang The Real McCoy. Nenoy, tingnan mo kung ano yun. Yan din siguro isang kaligayahan ng trabaho ko na mga iniidolo ko nung bata ako ay nagiging subject ng dokumentaryo ko. Pero at the same time, hindi ko naman yan magagawa kung hindi ko kasama si Egay.
Dahil si Ega yung may access sa mundo na yun eh. Sabi nga, parang history nga ngayon eh. Nakita mo na, they just want to get yung power, di ba? Para sa akin ganun eh. Yung power, gusto na makuha. Di ba? Yung martial law, yung gano'n. Parang hindi ko maintindihan yung mga tanong. Ito ang pinakahuling paglabas ni Nonoy Marcelo sa telebisyon bago siya pumanaw dahil sa komplikasyon sa diabetes. Isa pa sa mga matagal ng katropa ni Egay mula pa noong dekada 60 ay ang isang orihinal na haligi ng Pinoy rock. You put me back on the map. You know, like, it's something like, syempre, I wasn't having that much action then. Then when that Eyewitness episode came out, they started calling me, you know, like, man, you know, like all the kind words, all the, you know, superlatives, you know, that, pare, wow, I'm happy for you, this and that, this and that. So ginawa kang lightman ni Egay. Oo, sa likod na ng kamuning niya where I live, di ba? It kind of helped him a lot because I was, you know, tall and all that. So, di ba, hindi na niya kailangan ng ano, ng, alam mo, yung mataas na. bouncing, Di ko makita. Hindi talaga namin mabubuo yung dokumentaryo namin tungkol kay Pepe Smith kung hindi dahil kay Egay. Yung mga connections niya, yung his style of shooting, his friendship with Pepe Smith, his archival footage. Kasi meron siya mga footages ng some of my gigs na very rare and I think Rika still has them, I hope, you know, that because those films are the only ones taken of me live in action, you know. Mga taong makulay ang buhay, yan ang hilig tutukan ng kamera ni Egay. Kabilang narito si Perry Berry, dating manager ng Hobbit House sa Malate. Ngayon, isa na muling manager si Perry Berry sa isang bagong bukas na bar sa Pasay. Dito ang iba't ibang personalidad na aming nakilala at nagbigay kulay sa aming mga dokumentaryo, ang magsasama sa isang natatanging gabi. Sa resto bar ni Perry Berry, nakita-kita ang iba't ibang mga personalidad na hindi lamang naging paksa ng aming mga nakaraang docu, kundi naging mga kaibigan na rin. Nagsama-sama sila para sa isang taong minsay nakuna ng isang bahagi ng kanilang buhay. Uy, si Aliyah! Wow! Ganda! Nakita mo na po ako. Naroon si Bayang Barrios na lumabas sa aming docu tungkol sa original Filipino music noong 2003.
Sinamahan namin siya sa kanyang pag-uwi sa Bunawan, Agusan del Sur. Kung pauwi na kami, bumibili siya ng baka at saka yung paso. Ikaw, Perry, ang aking forever young na kaibigan. Dahil sabi niya, hindi ka to pwedeng tumaas. So, ang sabi niya sa akin, itong banga na ito, lagi kitang ilalagay dito, ikaw ang gining ng buhay ko. Dumating din si Mang Seryo, ang dog trainer na nakilala ko sa ilalim ng MRT noong 2006. Wow! Okay. Nandun din si Aliyah Maklit, ang batang ilang taon na naming sinusundan ng kamera. Mula noong 2007 hanggang ngayon, sinusubaybayan namin kung paano siya lumalaki at nakikisabay sa lipunan. Kuya Egay, marami po salamat sa maikling pagkakataon na nakilala ko po kayo. Huwag niyo po akong kalimutang ihay dyan kay Mama sa Heaven. Aliyah Maklit. Dumalo rin si Vic Corpus, ang dating NPA commander na naging general pa sa militar. Ang buhay niya ay naging paksa rin sa isa naming docu. Lahat kami nagsama-sama para magbigay pugay sa taong nagbago sa aming buhay sa pamamagitan ng kanyang lente. Gaano man kaikli o kahaba ang oras na nakasama namin siya. Sa okasyong yon, ipinalabas rin namin ang baon naming video mula sa Pinatubo. Mahigit 20 taon mula nung una namin silang makilala. Daya po na malyari, diyan mo kay kagawan. Kadayay pa ipukule matambayang kay bamu. Isa na namang ritual ang ibinahagi ng mga Aita sa amin. Pero ngayon, imbis na ritual ng paghilom, isa ng ritual ng pasasalamat ang amin nasaksihan. Very touching talaga yung moment na yon. It was a very spiritual moment. Parang magical. Parang I wanted lang sana to close my eyes and to wish that we were all there together with everyone, with Jerry, Bing, Egay, because they would have been so happy to see them again. Si Egay, nung mga last years, gusto niyang gumawa ng storya ulit sa Mindanao, gusto niyang gumawa ng storya sa Laos, sa Burma. You never look in the camera, Howie, no? Actually, yun ang last words niya sa akin. Howie, labas tayo. Which he repeated to me many times during the times we worked together. Si Egay, he was really in love with the world, and his way of showing it was through his camera, through his eye, what his eye chose to see. To get shots that filled with emotion, catch the drama in situations, in ordinary situations. I mean, yun ang style ni Egay. And I fell in love with that style. Ang istilong yan ay itinuro rin niya sa akin. Kaya sa ilang taon naming pagsasama, dalawa kaming sabay na nagsushoot. Kaya nagkaroon siya ng isa pang katangian bilang cameraman. Minsan, sa gitna ng video ng makukulay na tao at lugar, makikita mo siya. Masayang nagtatrabaho. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.
Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.